So hello guys, so welcome to my YouTube channel. So meron tayo ditong i-repair na ayan control panel board ng Samsung Wabble. 12 kilo ang capacity. So, hindi ko na sana to bibigjuhan kasi kala ko common problem lang. Kasi nagdidiretso siya ng tubig. So ibig sabihin, pagka on mo automatic lumalabas na kagad yung tubig. So, kala natin inlet valve lang yung problem pero hindi pala. So, ito yung kanyang inlet valve. DIY yan ni customer, bumili ng bago. So, same lang din ang nangyari. Nag-on pa rin. Nag-automatic pa rin bukas. Ito. Ibig sabihin, may buhay yung supply kahit i-on mo pa lang. So, dapat yan, pag mag-i-start ka lang, so saka pa rin siya magdadagdag ng tubig o kaya magre-release ng tubig. Ano nangyari kasi, pag on mo, bumapasok na yung tubig. So, ayan, i-try natin, pakita ko lang yung defect. Ito nabakbak ko na yun. Ongoing checking natin yan. Pati yung ilalim, bakbak na yan. So, ganyan ang ginagawa natin pag-repair ng control panel board. Kasi ito, may nabibili ng mga control panel board, kaya lang, pwede naman siyang i-repair. Kaya nating i-repair o kaya nyo din yung i-repair. Kasi ang halaga ng panel board is nasa 3,000 to 4,500. Control panel board lang yun. Nasa 3,000 to 4,500 ang halaga. So yan, i-repair lang natin para yung kung ano lang yung piyesang sira dyan, yun lang yung ating papalitan. So ayan, nakasalpak na yan. So yun naka-standby na yan. Ayan. So ipa-power on ko. Naka-power on na yan. Naka-on. So yun Kung narinig yun na nahugong, kasi buhay yung inlet valve. So sukatin natin. May pumasok na na voltage. So ito ang connection niyan, yung dilaw. Yung dilaw. Ito yan, dito yan. Isang linya dito, tapos yung blue. Ito yung isa. So yan. So ayan meron na kagad siyang 237. Hindi pa natin yun i-start. So, off lang uli natin. Off natin. Ay, naka-off na yan. So yan wala. Wala yan. So, i-on natin ulit. Ay, naka-on na. So, yan meron na agad. So, nung chinik natin, patayin ko lang, off ko lang. So yung chinik ko. Itong tatlong to, magkakapares lang ng value yan. So tinester natin yan. So ito yung para dito sa blue, sa inlet valve. Ito the rest sa ibang na yan, sa ibang parts. So ito kasi na shorted. May shorted kasi ako na susukat ito tsaka to. So may pagka shorted. So meron siyang reading. I-off ko lang, ugutin ko lang yung salpak. So yan. Kung i-compare natin ang reading nitong IC na to, ayan kung ano yan, kung MOSFET IC yan, kung i-compare natin, so same lang to, magkaka-same value lang yung tatlong yan, pero itong nasa inlet valve, itong blue is iba ang reading. Pakita ko yan so yan, meron siyang 6.1 ohms.
Sabihin, malapit na yun sa shorted. Ayun o. So, tanggalin natin tong connection. Para ano, ayan, tanggal na yan. So, ulitin natin ang test. So, ayan o. 6.1. So, meron siyang reading. Meron siyang reading. So, try natin dito sa pangalawa. Ito. Ayan. So, yun. So, wala siyang reading. Wala. So, meaning, defective itong ating IC control board ata to. O, check ko na lang sa kung anong IC to. Pwede kasing to eh. Dapat triac to eh. So, ang malimit na ginagamit sa mga ganito. Ganyan, triac. So, triac transistor. So, itong mga to, possible, triac yan. Yun nga lang, marami siyang pin, parang IC. No. So, check ko na lang kung anong klaseng to. Basta to is, ang function nito, or ang components niyan is, para siyang triac. O triac to. Mga ganun. So, i-search na lang natin yung, value niyan. Pero sigurado lang is defective to. So guys, ipopost ko lang at ihuhugutin ko yan para ma-test natin ang nakahang. Para ma-trace natin talagang defective nga ba yan. So yun guys, na-check na natin. Ito So, shorted. Hindi naman siya shorted. Mayroon siyang malapit na siya ma-shorted talaga. Kasi 6 ohms na siya. O 8 ohms. So, yan. So, ang pala ito, tama ako, triac nga ito siya. Triac, pero 8 pin siya. So, ang value niya is R33MF5. Natin kung makikita. Hindi, malabo kasi ating camera. So, yan. So, para ma-check ko kung ito lang talaga yung defect. So, niyo kanina, sabi ko 3 yan. So, kinuha ko muna yung isa. So, tinransfer ko muna dito sa papunta sa blue. Papunta dito sa inlet valve. So, nag-okay siya. Gumana siya. Hindi na siya naka-on automatically. So, yan. Try ko lang, nakasalpak na yun, naka-standby na yun. So yan, itatry natin. On. So yan, naka-on na yan. So yan, wala siyang hugong. So ayan, wala. So check natin. Wala nga talagang output. Ito yung blue. Tapos ito yung isang linya. So yan. So, yan lang yung kanya, 1.9 AC. So, wala yan. Yan lang yung lumalabas sa kanya. Is normal. Normal lang yan. Yun. So, possible, okay na to. So, need lang natin i-fix dun sa unit. No, sa mismo unit. Then, ito, nakakita na ako sa wala akong makita dito sa mga spare parts ko. Pero may nakita tayo sa Shopee. Mura lang, nasa kulang-kulang 200 pesos. So, i-order ko na to. Then, pagka-order at dumating, isalpa ko na yun sa unit. Then, saka ko ipa-final test. So, yun guys. So, hanggang dito na lang muna. So, yun guys. So, nasalpak na natin yan sa unit for trial natin. So yan, kung papansin nyo, normal ng flow ng tubig niyan. Ayan. So yan, okay na. So, ang gagawin natin dyan, pipix ko lang. Then, after ko ma-fix, i-final test natin.
So yun guys, so okay na yung washing machine ni customer. So hanggang dito na lang guys yung video ko. So kung bago ka pa lang sa channel ko, so please don't forget to subscribe. And like mo na rin yung video kung nagustuhan mo. Then hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga parating pang mga video tutorial. So yun guys, so hanggang dito na lang. So God bless. Salamat.